So, Lord, thank you again for tonight, and we are praying, oh God, for a blessed year. Thank you, Lord, for the first meeting po ng Great Forex, and thank you, Lord, sa mga tao na narito. We are praying, oh God, na wala pong mag-give up, and we are praying, Lord, for perseverance and right attitude, right behavior, skills na kailangan namin, Panginoon, para po maging profitable trader ang bawat isa. Bigyan niyo po kami, Lord, ni Ate Glenda, ng anointing to really handle this group, Panginoon, sincerely, and your name be glorified, Panginoon. Hindi po kami. Give us, Lord, the skills that we need at may paluwanag po namin ng bawat lesson ng tama at maintindihan po ng lahat ng madali at mabilis. May apply sa market. I'm praying in Jesus' name that every one of us here will be a profitable trader, will get millions from Forex, at hindi po kami magiging greedy at hindi po mananakaw ng Forex yung oras namin sa pamilya namin at sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin bukod sa trading, oh God. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Start with the right mindset. Okay, guys. Unang lesson natin, bakit psychology of trading? Of course, wala po, sabi ko nga kanina, wala po tayong mararating sa Forex kung tayo ay hindi maayos ang decision making natin. Kung hindi maayos yung disposition natin, kung hindi maayos yung behavior natin, yung psychology natin. Pag sinabi po natin psychology, meron siyang kinalaman sa behavior ng tao, dito sa pag-iisip natin, nakaka-apekto sa behavior, sa decision making natin. Okay? So that's why we want this year to 2022 to start with the right mindset. Unahan ko lang kayo, no, guys, no? Great Forex is different. Iba po kami. Hindi lang po kami rito panay technical analysis, hindi po kami nag-hype. What we really want is everyone to be profitable. Okay? Loobin ng Panginoon, talagang lahat tayo maging profitable. Okay? Wait lang. That's why kailangan maayos yung ating decision making. Okay? So, Tonight's goal is kailangan matuto tayo. Ang gusto ko po is ma-encourage kayo para magkaroon ng yung mindset natin that we have to learn to accept, no? Na magkaroon tayo ng clarity at magkaroon ng alignment dun sa i-accept natin tsaka sa clarity natin, alignment sa behavior natin. Okay? So, tingnan natin, explain ko lang po, no? Okay. Accept. Ano yung kailangan nating tanggapin? A slave mindset will never win a war. Alam nyo po guys, sabi nga namin, kung gagawin natin to without the guidance and blessing of the Lord, wag na lang nating gawin. No? Kung gagawin natin isang bagay na hindi natin kasama ang Panginoon, wag na lang nating gawin. Okay? That's why may mas tatalino pa ba sa Panginoon? May mas gagaling pa ba sa mga payo niya? Hindi ba't wala na? So, kaya nga siya yung Diyos eh. Okay? So, that's why tong wisdom na to is kinuha natin sa Bible. Which is, amazing talaga si Lord. Kaya nating ilapat, gamitin sa Forex trading. Sabi ko nga, ang galing talaga ni Lord. Ang Bible pwede sa Forex trading. Okay, tingnan nyo to guys ha. A slave mindset will never win a war. Okay, sa Exodus 14, actually Exodus 13 pala yan. Okay, sa Exodus 13 po, sabi rito, meron kasing story sa Bible, no? Meron pong story sa Bible kung saan si Moses, kilala natin si Moses, 'di ba? Yung naghati ng dagat doon sa panahon ng mga Israelites at Egypt. Ang mga Israelites pa, yung chosen people ni God, the people of God, no? Israelites ang tawag sa kanila. So napunta sila sa Egypt at tumira sila doon ng mga hundreds of years, mga 300 years sila doon. And then along the way, yung kanilang status, kasi nga dayuhan sila doon, naging slave. So yung generation kung saan kasama si Moses, ang mindset ng mga tao doon slave. Lahat sila for ilang generasyon, mga alipin sila ng Egyptian. Kung ano sinabi ng Egyptians, yun ang mga gagawin nila. Ngayon, pinalaya sila ng Panginoon from slavery. Okay, dumating yung 10 salot, di ba? And then at the end of the 10 salot is napalaya ang mga Israelites doon sa Egypt. So umalis sila. When Pharaoh let the people go, yung hari ng Egypt, Pharaoh ang tawag doon, pinalaya niya yung mga Israelites. Sige, umalis na kayo dyan kasi masyadong malakas yung Diyos nyo. God did not
led them on the road through the Philistine country, though that was shorter. Okay? For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Okay, ganito. Pagkalaya nila, hindi sila pinadaan ng Panginoon doon sa isang lugar kung saang shortcut. Kasi meron po sinabi ang Diyos, o sige, umalis kayo dyan, bibigyan ko kayo ng isang promised land. Okay, sa atin, forex trading. Ayan. Ang promised land natin, forex trading. Okay. Ang sabi ng Panginoon sa mga Egyptians, ay sa mga Israelites, bibigyan ko kayo ng lugar kung saan napaka-prosperous doon. Prosperous talaga doon sa lugar na yun. Ang lugar na yun, lugar ng Philistines yun. May shortcut doon. Pero hindi siya doon pinadaan ng Panginoon. Ang pinadaan, sinabi ni Lord kay Moses, dito kayo dumaan. Doon sa Red Sea, kung saan hinati ni Moses, pinadaan pa sila doon sa sea. Dumaan pa sila sa gitna ng sea. Alam niyo ba, inabot sila ng 40 years bago sila makarating doon sa Promised Land. Pero alam niyo ba, kung dinuha nila yung shortcut, it will only take them 11 days. Yung 40 years nila sa desert, magpaikot-ikot sila doon. Kung ginamit nila yung shortcut, 11 days nandun na sila. Okay. So, bakit hindi sila pinadaan ni Lord doon sa shortcut para makarating na agad sa Promised Land? Sabi, if they face war, they might change their mind and return to Egypt. Kung sila ay mapasabak sa gera, magbabago yung isip nila at babalik sila sa Egypt kung saan sila ay slave. So, nilid sila ni God doon sa towards the desert. Etong pinaka-nakakatawa. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Lumabas sila sa Egypt, ready sila sa battle. Alam niyo sa ibang version ng Bible, ang sabi, ano ba? The sons of Israel went up in the battle array, orderly ranks, marching formation. Yung para silang mga nakahali-halera, para silang mga soldier. Ready na sila sa battle. Siguro sa kanila, lumabas na ako ng Egypt. Hindi na ako slave. Punta na ako doon sa promise ni Lord. Siguro sa ating mga mga traders. Trading forex, marunong na ako mag-MetaTrader 4. Marunong na ako mag-buy and sell. Let's go na to. Lalagay na ako sa live trading. Magta-trade na ako. Pagkatapos, at the end of the day, sunog. Okay? So, yun sa mga bagong dating, no? Okay. So, inilalapat natin yung wisdom ng Bible, paano natin gagamitin para sa psychology of trading. Dahil sino nga ba ang mas pinakamatalino sa lahat? Siyempre, ang Diyos. Sinasabi lang ni Lord, hinay-hinay lang tayo. Okay? Ano ba ang stage mo? Kailangan maging klaro tayo. To win a war, we must have the right mindset. Ready sila. Naka-formation sila. Nakahalera sila. Ranko-ranko sila. Nakadire-diretso yung halera nila, no? Pero hindi sila pinadaan ni Lord doon sa shortcut kung saan makaka-encounter sila ng gera kasi baka magbago isip nila. Ngayon, lagi namin sinasabi dito, kung ikaw baguhan, huwag kang mag-live account, utang na loob. Hindi, gusto ko na pong kumita, coach. Meron naman kayong signal, coach. Meron naman kayong trading idea. Siya nga, ganun. Sabi ko nga po, concerned kami sa pera nyo. Hard-earned money yan. Wala kayong alam. Beginner kayo. Ang alam nyo lang, mag-buy tsaka mag-sell. Wala kayong alam na strategy. Hindi kayo marunong magbasa ng candles. Tapos gusto nyo sumabak sa gera. Tapos pag natalo, ang hirap pala ng forex. Hindi ko kaya ang forex. Ayoko na mag-trading. Ay, scam yan. Naubos lang ang pera ko dyan. Nakaka-relate ba tayo dyan? Okay? So, parang nangyari sa grabe yung wisdom ng Panginoon, no? Grabe yung isip ng Panginoon para sabihin niya na, okay, nakalabas kayo dyan, papunta kayo rito ngayon sa Promised Land, papunta kayo ngayon sa Forex, mukha kayong ready dahil nakahale-halera kayo. Mukha kayong ready dahil meron na kayong MetaTrader 4. Nakapag-deposit na kayo sa coins.ph. Ready na. O, nakapanood na kayo ng mga 10 video sa YouTube. Pero teka lang, hindi ka pa ready. Kahit anong itsura mo, kung ito hindi ready,
Okay? Kung ang mindset natin is hindi ready sa talo, hindi ready sa strategy, hindi ready sa pag-observe sa market, kung hindi ready, hindi natin mapapanalo ang Forex. Okay ba yun? Okay, guys, let's start the year with the right mindset. Okay? Let's start the year with the right mindset. Kasi naawa ako sa kapwa ko trader. Dinanas ko rin yan. Ang sabi sa akin ng coach, habang nag-aaral ka, kikita ka, gamitin mo lang yung ano ko, idea ko. Eh bakit siya nananalo ako, natatalo? It's because hindi ko alam. Ang mindset ko, kumita lang ng pera, kumuha lang ng pera sa market. Hindi ko nakikita yung potential talaga, yung real potential ng Forex, yung real potential ng trading, yung real potential ng investment. Hindi ko nakikita. Ang nakita ko lang, pindot-pindot, panalo daw. Pindot-pindot, pera daw. Which is totoo. Pero syempre, para makuha mo yung panalo, para makuha mo yung pera, dapat handa ka. Okay? Hindi lang ito ang dapat ihanda mo, hindi lang puhunan. Dapat ito rin, handa mo yan. Okay? So, tanggapin nyo na, kung beginner kayo, it will take time. At dapat, talaga, it will take time bago kayo kumita ng tunay na pera. Okay? Nakaka-excite yan kapag nanalo tayo. Nanalo ako sa demo. Ang laki na pinalo ko. Kung sana live account to, may $100 na sana ako today. May 5,000 pesos ako. Nag-live ka ngayon. Pagka-live mo, bakit sunog? Okay? It's not, hindi pa yan oras. Okay? Wrong timing, wrong mindset. Okay ba yun, guys? Kung may violet reaction dyan, sige, ano lang kayo dyan? Chat lang kayo dyan, okay? Psychology of trading to, medyo kinaano ko to, guys, Medyo mahirap kasing diretsuhin yung baluktot na isip, Kaya simula pa lang, diretsuhin na natin. So, let's start the year with the right mindset. Okay, ano bang mindset ang dapat? Yung I can do it mindset. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, I can do it. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, I can do it. Okay? So, bago mo gawin ang isang bagay, bago ka pumasok sa isang bagay, at gusto mong manalo, maging successful dun sa bagay na papasukin mo, kailangan sa isip mo palang, victorious ka na, kaya ko to. Na-convince mo na yung sarili mo unang-una na kaya mo. At sinasabi ko sa inyo, guys, kaya nyo. The one thing na hindi nyo magiging kaya, kapag kayo mismo ang nagsabi sa sarili nyo, hindi nyo kaya. Pag sinabi nyo sa akin na, Coach, hindi ko talaga kaya, okay, naniniwala ko hindi mo kaya. Pag sinabi mo sa akin, Coach, Jen, hindi ko talaga kaya, okay, I believe you, hindi mo talaga kaya. It's because kinonvince mo yung sarili mo na hindi kaya eh. Sinabi ko nga kanina, di ba, 57 years old, sobrang hands down ako dun sa taong yan. Bakit? Kasi hindi niya to generation eh. Pero still nag-aral siya, ayan, profitable trader. Hindi man sobrang laki na sa ngayon kasi syempre learning stage pa rin siya, pero still nagawa niya na kaya niya. Yung mga taong walang oras, nurse sa Amerika, saan kukuha ng oras yan? Eh grabe, diba nga, COVID pa ngayon, saan kukuha ng oras yan? Pero tinan mo, profitable trader, diba? Yung nanay, okay, diba, na may baby, yung $600 na nanalo in 4 days, magi-give up na. May baby yan, nagpapadede yan. Nagpapa-breastfeed yan, no? Kinaya. That's why, isasabihin mo sa akin, you cannot do it, yeah, I believe you. Pero pag sinabi mo sa akin, you can do it, I believe you too. God wants me to prosper. Kailangan tanggapin natin at convince natin yung sarili. Sabihin mo sa sarili ko, God wants me, sabihin mo sa sarili mo, ganito, God wants me to prosper. God wants me to prosper. Yan Dito una, guys, dito una sa isip. Convince mo sarili mo na ang gusto ng Panginoon sa'yo, yumaman ka, maging maayos yung buhay mo. My plans for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya kailangan i-convince mo yung sarili mo kung nagda-doubt ka pa. Kahit gusto ka ni Lord na mag-prosper, God gives you the ability to produce wealth. Okay? Ang binigay sa atin ng Panginoon, ability, abilidad, kapasidad, skills. Ang binigay, hindi pera. Hindi nakalagay dyan na God gives you the money. God gives you the gold. God gives you the land. Hindi. God gives you the ability.
Binigyan tayo ng Panginoon ng abilidad, kaya hindi pwedeng sabihin mo hindi mo kaya. Along the way, kaya ako sinasabi do, baka sabihin nyo kasi, hindi ko ata kaya. I give up. Yun ang ayokong mangyari. And ano yung ability na yon? To produce wealth. Okay? Para magkaroon ka ng wealth. At kailangan mo mag-produce. Kailangan meron kang gagawin. Kailangan meron kang mapoproduce. May mangyayari. May abilidad ka, sa abilidad mo may mangyayari. Hindi lalagpak hindi ka kakatok sa pintuan ni kapitbahay, penging pera. Yan ang ayaw na namin mangyari sa mga Pilipino, no? Na, ayun. So, first, mindset, I can do it mindset. Okay? Alam nyo, ano nangyari doon sa Israelites? Pumunta sila sa ano, 'di ba? Sa Red Sea, kung saan na-trap sila doon. Sinundan sila ng mga Egyptian. Nagbago ang isip nito ni Pharaoh. At sinundan sila ng mga Egyptian. At tapos, nakita nila ngayon, andyan na yung mga sila Pharaoh, yung mga soldier. Naggalit sila kay Moses. Ang sabi nila kay Moses, ganito, bakit mo pa kami nilabas sa Egypt? Ito bang gusto mo maging libingan namin ng desert dahil walang libingan na malaki sa Egypt? Sana binalik mo na lang kami doon. Tama nga si Lord. Tama nga ang Panginoon na kapag nakakita sila ng gera, kahit na ano pang tikas nila at naka-formation pa sila in battle, nung nakita nila parating yung soldiers, dahil meron silang slave mentality, gusto nilang, sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang ako umalis sa Egypt. Sana slave pa rin ako. Okay? So wala sila yung I can do it mindset. Wala sila niyan. So hopefully tayo lahat magkaroon tayo ng I can do it mindset na along the way, which is magkakaroon, guys, magkaroon ng setbacks, okay? Hindi kayo titigil. Medyo nahirapan kayo ng konti sa paggawa ng rectangle sa trading view. Medyo nahirapan kayo ng konti sa paghanap ng Fibonacci at paano ba ilalagay yung Fibonacci from here, from point 1 to point 2. Huwag kayong mag-give up. You can do it, okay? You can do it. Diba? Purpose-driven mindset. Okay. Kung seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Ganun pala yun, no? Kapag pala sinik ko si Lord, He will give me my heart's desire. Ano ba yung heart's desire niya? Ano ba yung gusto niyong mangyari? So, ano yung purpose natin? Dati, ginawa na natin to. So, hopefully, maalala natin. Ano yung malaki nating why? Why ba natin pera lang? Hindi, actually, hindi ang pera eh. Dahil kung halimbawa tubig ang pera, halimbawa ang tubig is makakabili ng bahay, ang tubig is makakabili ng magandang damit, ang tubig is makakapag-enroll ng anak natin, ang gugustuhin natin tubig, hindi pera. 'Di ba? That's why hindi pera ang habol natin sa Forex. Ang habol natin dapat sa Forex, yung naibibigay ng pera. Okay? So, dapat lagi yun ang nasa harapan natin. Ay, pag ako nag-retire, Forex. Kasi kahit na hindi ko na kayang gumising ng 8 o'clock every day, hindi ko na kailangan mag-type in, mag-log in, mag-log out, meron lang akong laptop, o meron lang akong tablet, o meron lang akong phone, makakakuha na ako ng pera. Hindi ako manghihingi sa mga anak ko. Ay, kung gusto ng anak kong mag-doktor, kaya ko siyang pag-doktorin. Ay, kung gusto namin bumili ng bakasyonan, kaya kong mag-bakasyonan. So, yung ating naiisip na potential na natin sa Forex trading, pag na-achieve natin yung goal natin, kung yun ang ating drive, yung mga setbacks, wala yan eh. Bakit kami hindi tumitigil? It's because meron driven kami ng purpose eh. Ang purpose ng Great Forex by God's grace, yung mga Pilipino na gustong pumasok sa Forex, na merong limited na pera, matututo pa rin. Na merong limited time, mag-guide ng maayos na hindi mo kailangan ng maraming oras sa Forex. Na merong limited na background, okay? Na doktor sila, hindi sila technical na tao, high school graduate sila, seaman sila, okay? Kasi dati ay nakakapag-trade lang yung mga technical na tao. Yung mga merong mga malalaking perang pang-enroll na 80,000, 100,000 pesos, yun lang ang kayang mag-aral ng Forex. Diba? So, meron kaming goal ang Great Forex by God's grace. And yun yung drive namin. At ano pa? Ma-share yung word of God, of course. Yun yung drive natin. Huwag tayong tumigil.
Pag ako, tigil na kaya natin to, parang masasayang oras natin. Sabi naman sa akin, Coach Glenda, hindi, kaya natin yan, kasama natin si Lord. Pag siya naman, Apple, parang napapagod na ako, tigil na kaya natin to. Hindi, kaya natin yan. Okay, kaya importante may tropa dito eh. Para pag nanghihina ka, may magpapalakas sa'yo eh. So, by God's grace, umaapaw yung blessing last December and we do believe we can do it, no? By God's grace, we can do it na spread sa Filipino na hindi mahirap ang Forex. Filipino can penetrate Forex, okay? Filipino can trade in Forex market. Sabi nga ni Coach Glenda, sentimo lang. Ang puhunan, ayaw mo pa. Pero yung 20 pesos, 10 pisong sardinas, ibinebenta ng sari-sari store. Namumuhunan sila sa 10 piso, 20 pesos. Namumuhunan sila sa, ano ba yung mga kung ano ng puhunan? Sa milk tea, namumuhunan ng 50,000, 10,000, 20,000. Yung sentimo. Kaya natin ipuhunan yan. It's just, kaya lang natin hindi pinapasok kasi na-intimidate tayo. Na baka mahirap, baka maraming math, baka ubos oras, baka ang kailangan ng maraming pera. Kaya pinapatunayan namin dito sa Great Forex na hindi. Okay? Kaya ng Pilipino. So, hopefully yung purpose nyo sa pagte-trade is big enough, strong enough para hindi kayo mag-give up along the way dahil magkakaroon ng setbacks. Kaya nga kami nandito eh. Gusto namin mag-coach. Gusto namin sabihin sa inyo yung napagdaanan namin na hindi, kaya yan. Go lang tayo. Okay? Galang. Yes, I claim it. Amen daw, sabi ni Galang tsaka ni Ace. Yes. Yes, let's claim it, diba? Eto, kailangan syempre yung clear. Ano yung clear sa atin? So, kailangan malinaw sa atin anong season ba tayo meron. So, we have to accept and be clear sa season natin ngayon. Okay. Ang Great Forex po, kung makikita niyo yung logo natin, para siyang pintuan. Kasi ang gusto namin, we will be the gate for the Filipino to learn Forex or trading. Kahit hindi man Forex yan, no? To learn trading. Kami yung magiging, first step nyo. Kami yung magiging magbubukas ng daan, kami yung magiging magbubukas ng isip sa inyo na, pwede. Kaya ko mag-trade. Kaya ko manalo dito. Kaya kong yumaman dito. Okay? Accept yung season mo. Ano ka ba ngayon? Beginner ka, zero knowledge ka. Accept it. Kailangan malinaw sa'yo, ano ka ngayon? Ngayon, wag kang titingin doon sa mga, ang galing niya, $100 agad in 2 hours. Kasi nandun siya sa season, natapos na siya doon sa season mo. Okay, yung season mo ngayon, pinagdaanan na niya yun. Nandun na siya sa next season, no? Kung spring ka, summer, winter, spring, summer, or fall, kung ano ka man dyan, kanina nag-snow dito, naglaro kami ng mga anak ko. Nagsaya-saya. So, kung anong mang season ka nandoon, i-accept mo yon. Maging malinaw ka. Okay, meron kayong notebook, meron kayong phone, meron kayong notes dyan. Season na, anong season nyo ngayon? Isulat nyo. I am now in the season of what? I'm a beginner trader. I am what? An experienced but confused trader. Kailangan malinaw tayo anong status natin. Kailangan malinaw tayo at i-accept natin yung season na yun. Kasi kung magmamadali tayo at kung mainggit tayo sa season niya, hindi tayo magiging profitable trader. Okay, let's start the year with the right mindset. Accept natin, maging malinaw sa atin, ano ako ngayon. For everything, there is a season and a time for every purpose under heaven. Okay. So, yung mga time na nag-aaral ako, hindi naman ako nagtuturo eh. Siyempre, paano ko magtuturo? I cannot give what I do not have. Sabi sa Bible, di ba? So, kailangan ko munang kumain, kailangan ko munang mag-aral. Parang meron ako ituturo. So, ganun din sa inyo, siyempre. Kailangan mo mag-gain ng experience sa market. Kailangan i-expose nyo muna yung sarili nyo sa Forex market. Huwag kayong ma-intimidate, mainggit doon sa mga taong malaki na yung kinikita. It's because tapos na sila sa season ng learning. Tapos na sila sa season ng gaining experience. Tapos na sila sa season ng ganito. So, sa harvesting na yung season nila eh. Okay? Season of harvest na sila. Kaya, ngayon, namimitas-mitas na lang sila ang saya-saya ng pera sa Forex or sa trading. So, I am sure makakarating kayo sa season na yan kung hindi kayo mag-give up, kung meron kayong I can do it. Okay?
kung meron kayong I can do it mindset, kung tanggalin niyo yung slave mindset sa utak niyo, na kapag nakakita kayo ng, ito true to life to last month, merong mag-e-enroll sana sa amin, sinasabi to lagi ni Coach Glenda. Pero, nosebleed ako dahil, foreigner. Dalawa dapat sila, isang foreigner, isang Pilipino. Hindi nag-enroll siyempre sa amin yung foreigner, nag-enroll siya sa iba na 12 trainings lang. 12 trainings lang, tapos na yon. Natalo ng mga 1,000,000 piso. Yung dapat na mag-e-enroll sa amin para matuto, kahit na hindi mag-enroll, a-attend lang sa free training. Para matuto is nagdalawang isip na siya. I don't know kung uma-attend siya, pero sa huling balita ko, hindi na siya nagtuloy. Okay? It's because, yung parang katulad ng kwento sa mga Israelites, hindi pa handa kasi eh. Tapos nakakita na ng malaking struggle, setbacks, war, na natalo yung kaibigan niya ng 1,000,000. Siya ngayon, ayaw na niyang mangyari sa kanya yon. Which is hindi naman mangyayari sa kanya kung guided siya eh. Kung nandun siya sa right mindset, kung naiayos agad yung perspective niya o yung pag-iisip niya, yung tingin niya sa Forex. Bakit naman ako narinig ko about that, na natalo siya ng 1,000,000, ba't hindi ako nag-give up sa Forex? It's because, alam ko yung potential ng Forex. It's because meron akong mindset na, I can do this. Meron akong mindset na, meron akong purpose-driven yung ginagawa ko sa Forex. Dahil gusto ko, in the long run, konting oras na ako magtatrabaho, pero kumikita ko ng mas malaki sa 8 hours na trabaho ko dito sa Japan. So, para mas makasama ko yung mga anak ko, yun ang iniisip ko, hindi ako tumitigil. Diba? So, ayan. And then what else? Okay guys so yung mga bago po, no, nasa psychology of trading tayo, okay? So, importante, tama yung isip natin bago tayo magte-trade. Napakadaling magturo ng technical analysis. O bakit ang daming marunong ng technical analysis, hindi na nanalo sa trading? Bagsak sa psychology of trading. Kaya kasama sa training ito. Training po ito. Okay, tingnan natin. And align. So, kailangan naka-align. Alin na naka-align? So, naka-align dapat yung mindset mo dito, sa kamay mo. Ano yung ginagawa mo? Ano yung iniisip mo? Okay? Dapat, and it takes time, process yan, and practice yan. Okay? So, yung pong mga Israelites, 40 years sila dun sa desert. Ang sabi po sa Bible, lahat ng generation namatay. Lahat ng generation namatay, yung may slave mindset, at yung mga nakakuha nung promised land, sila yung new generation na. So, ibig sabihin, napakahirap palang manalo sa isang war kung halimbawa hindi mamamatay yung slave mindset natin. Kung hindi mamamatay yung maling pag-iisip natin, napakahirap manalo sa isang gera, sa isang labanan, sa Forex. Kaya ang ginawa ng Lord, itong new generation, sila yung nakipaggera, sila yung handa, hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Yung skills nila, no, na sharpen yung axe nila, na sharpen yung skill nila, na gumaling sila, sa loob ng 40 years na yon, yung new generation na yon, yun yung nakakuha ng promised land. Yun yung nakatalo dun sa mga Philistines. Okay? So, guys, wag naman tayo umabot ng 40 years, di ba? Wag naman tayo umabot ng years ng sangkatutak na taon bago tayo maging profitable, bago mamatay yung slave mindset natin. Okay? Ang galing ni Lord, no? Kahit sa ganito na ilalapit niya. Tuwan-tuwa talaga ako nung nabasa ko. Sabi ko nga, no, Lord, no? No wonder, ang daming nasusunugan ng mga beginner. Isa na ako dun dati. It's because, hindi handa ito. Okay? Feeling lang natin handa tayo, pero hindi pala tayo handa. Parang yung mga Israelites, lumabas sila na armed, na nakaporma. Gera na to. Soldier na ako. Kaya kong labanan. Akin na yung promised land. Pero nung nakakita ng kalaban, umatras. Okay? Nabahag yung buntot. Kaya ang daming mga beginner trader, maasa sa signal, natatalo, umaayaw. Okay? So, wag naman mangyari sa atin to. Forex trading, kaya natin to, guys. With the right coach. Okay? With the right mindset.
with the right discipline. Kaya nga lagi namin sinasabi, risk management, kailangan nyong malaman. Okay? Risk management. Bakit? Kasi syempre, kung hindi kayo marunong ng risk management, kung hindi kayo marunong i-handle yung finances nyo ng tama, susunog, mauubos yung puhunan nyo bago kayo makarating doon sa stage na alam nyo na yung ginagawa nyo, alam nyo na yung nangyayari sa market, wala na kayong puhunan, ubos na. At durug-durug na yung puso nyo. Okay? Durug-durug na yung puso nyo sa talo, wala na kayong tiwala sa sarili nyo. Alam nyo mangyayari pag lagi kayong talo, mawawalan kayo ng tiwala sa sarili nyo. Especially kung lagi kayong talo sa live. Kung lagi kayong talo sa live, mawawalan kayo ng tiwala sa sarili nyo. Hindi ko ata kaya to eh. Parang, bakit ganun? Ba't lagi akong mali? Ba't lagi akong talo? Parang madali lang naman yung sinasabi ni Coach. Ba't parang hindi ko kaya? It's because, hindi pa ready. Okay? Pero pag nandun na kayo, kaya nga ang aming sinasabi dun sa mga students namin, tapusin nyo muna yung training hanggat maaari. Okay? Tapusin nyo muna yung mga before na nagla-live kami 3 times a week. After talaga ng 2 months, after talaga ng 24 lessons, saka sila nagla-live trading. At least medyo na-expose na sila. At least meron na silang idea. Inaasahan na nila, there will be time na matatalo talaga ako. I-accept ko na yon. At dahil marunong ako ng risk management at pinaulit-ulit sa akin ni Coach na hindi pwedeng walang risk management, yung talo nila is malilimitahan, hindi nakakasunog, okay? So siguro kailangan nila ng mga 50 talo bago masunog yung trade nila. Pero syempre, walang perpekto, okay? Walang perpekto, guys. Sabi nga sa akin ni Coach Glenda, alam mo, Apple, kapatid ko po kasi si Coach Glenda, alam mo, Apple, hindi ka robot, maging mabait ka sa sarili mo. Kasi sometimes kasi, natatalo din ako dahil sa bagsak ako sa decision making, sa psychology of trading. Of course, sinasabi ko sa inyo, paano na lang pag sabihin niyo, bakit si Coach kaya niya lagi? Of course not. Kung hindi niyo makikita yung tunay na nangyayari. Siyempre, pag nangyari sa inyo yung pangit, sabihin niyo, hindi ko ata kaya 'to eh. Di ba? So, sinasabi ko sa inyo totoo. And then sasabihin sa akin ni Ate Glenda, maging mabait ka sa sarili mo kasi hindi ka naman robot eh. May emosyon ka. Kahit papaano, hindi mo kaya 100% na gano'n. Sabi ko, nga no. Sabagay, kung mas marami naman yung panalo ko sa talo ko, bakit ko masyadong, mali-mali yung ginawa mo, mali. Gano'n, di ba? So, maging mabait tayo sa sarili natin. If ever magkaroon tayo ng setbacks, nagkamali tayo sa decision making natin, and then, move on tayo. Move on tayo, mag-trade pa rin tayo, mag-aral pa rin tayo. Wag nating isipin na syusyunga-syunga tayo. Kasi may parang syusyunga-syunga ata. Gano'n siya. So sabi ko, ano yung syusyunga-syunga? Parang hindi niya masyado out ang mag-get. So, wag natin isipin yun. Wag natin isipin yun. Importante lahat ng lumalabas sa bibig natin. Alam nyo, tinan nyo, ini-encourage ko kayo, di ba? Na-encourage kayo. Sinasabi ko sa inyo, you can do it. Kaya natin to. Malaki ang pera sa Forex, basta kaya natin. Diba na-encourage kayo? Kung babalik na rin yung sasabihin nyo sa sarili nyo, hindi ko ata kaya to. Pat ka nung madali kanina sa coaching, ba't nung nagsosolo na ako, hindi ko magawa sa trading view mag-isa? Bakit ganun pag si coach, parang naintindihan ko yung ginagawa ni coach, pero pag ako mag-isa, ba't parang hindi ko ma-apply? Pag patuloy nyo sinasabi yun, guys, makukonvince yung sarili nyo na hindi nyo kaya. Kaya ingatan yung sinasabi nyo sa sarili nyo. Once sasabihin nyo pa lang, hindi ko ata kaya ko to. Sabi ni coach, kaya. Konting aral lang, konting push pa, konting kembot pa to, kaya ko to. Okay? So, never give up. Meron nga isa pang na ka-teammate, sabi niya, ginawa ko naman lahat. Ginawa ko na lahat. Bakit hindi pa rin ako manalo? Parang hindi ata para sa akin. Sabi ko, teka lang ha. Ilang oras yung lahat mo? Ilang oras ka nag-aaral? Ilang oras ka nasa market? Gano'ng karaming strategy ang ginamit mo? Gano'ng katagal ka nagbabad sa market? Okay. Hindi ko sinasabing ubusin nyo yung buong oras nyo sa market. Ang sinasabi ko, numbers. Paano mo nasabing nagawa mo lahat kung isang linggo mo pa lang niyang ginagawa? Paano mo nasabi na hindi mo siya kaya kung 2 weeks mo pa lang pinag-aaralan? Millions of dollars, peso, euro. In a night, kaya nating kitain kung meron tayong skills, experience, syempre pera. Tapos makukuha natin in 1 week, makukuha natin in 2 weeks,
makukuha natin in 1 month, di sana wala nang mahirap sa mundo. Kung ganun pala kadali. Pero hindi ko sinasabi na mahirap. Ang sinasabi ko, it will take time. Kaya, huwag kayong masyadong maano sa sarili niyo, okay? Pero iba-iba time frame natin. Katulad ng isa, 2 weeks, earning na. Yung iba, 6 months. Pero darating tayo lahat doon, magkikita-kita tayo sa finish line. Lahat tayo earning kung walang magi-give up. Okay ba yun? So, sinong hindi magi-give up dyan? Say nga po natin dyan, I will never give up. Sige, kasi declaration yan eh. Gusto ko po makita sa chat box, I will never give up. Never give up in your future. Never give up in yourself, guys. Aba, parang, ayun, si Kit first. I believe in you, Kit. You will never give up, Maros. Luis, Kevin, Christian. So, never give up, Junard. Cristobal. Kent. Never lang. Okay. Parang tinamad ka na dyan, ha, Cristobal. Si Aiza, si Liberty, si Jocelyn. I will never give up. Okay. Si Marilyn, si Mark, si Belinda. I will never give up, guys. Ace, I will never give up no matter what. Yes, parang kanta yun ah. I will never give up. Si Les, si Angela. Okay? So, good job. Never give up. Paano na lang kung nag-give up tayo? Ito na lang, guys. Paano na lang kung nag-give up ako, di walang Great Forex? Paano na lang kung nag-give up kayo? Di sana. Yung sanang kumukuya-kuya ko sa beach resort, yung sanang nagbibigay ng tuition fee sa doktor, magdodoktor na anak, yung sanang pang ano ba tawag doon? Retirement is nawala na. Yung future, wag tayong mag-give up sa potential natin, guys. No turning back. No turning back. Ganun ba yung tono nun? Okay. Gusto ko lang po, bago tayo matapos, no? Hindi pa pala tayo matatapos. Teka lang. Okay. So, maganda to. Guys, tayong tao, kaibigan, kapatid. Mag-pray tayo. Mag-pray tayo every time na ang Panginoon, sabi nga, bilang ng Panginoon ng hibla ng buhok na, bilang niyo buhok niyo, ito, bilangin niyo. Ako hindi ko bilang to. Pero si God, bilang niya yung buhok natin. Kilala niya ang bawat pangalan natin. Ganun ka-dedicated si God sa atin. Sabi niya, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Self-control. Kailangan natin ng malaking self-control sa trading. At isa sa makukuha nating behavior, characteristic, pag nagbababad tayo, kung close tayo ni God, self-control. Yun daw yung bunga kapag kasama natin ng Panginoon, self-control. Anong kukontrolin natin sa trading? Lot size natin. Huwag niyong lalakihan kung hindi niyo kaya. Ako nangyari yan parang nung 1 linggo lang ata, 2 weeks ago. Sigurado talaga. Ako Siguradong talaga. Tinaasan ko yung lot size ko. And sinasabi ko yung mga times na hindi ako robot. Pero sabi ko, teka lang. Parang, kasi dapat align, di ba? Kung ano yung isip mo, dapat ganun yung ginagawa ng kamay mo. Ngayon, sa dami ng tinuturo ko, talaga nakatatak na yun sa subconscious mind ko, parang mali ata yung risk management ko. Parang hindi align yung isip ko sa ginawa ko. So parang hindi ako matahimik. Kinulose ko siya. Kinulose ko talaga agad siya. Sabi ko, manalo ka man, wala akong pakialam sa'yo. Kasi syempre, malaki yung lot size ko. Pag manalo ako, di malaki pera ko. Sabi ko, kinausap ko yung sarili ko, para akong baliw. Manalo ka man, wala akong pakialam sa'yo. Kasi mali yung risk management ko. Okay? Kasi greediness, gusto ko, sigurado ako eh. Na mananalo ako eh, matitipi ko yun kahit mga ilang pips lang. Bumaliktad. Ay, salamat naman, Panginoon. Salamat, Lord, kinalose ko. Kundi ang laki ng talo ko. Kahit gaano kayo kasigurado sa strategy, sa confluence, self-control talaga. Kahit kayo kasigurado, hindi, ito yung napag-aralan namin, sigurado. 3 tops na to, tapos, ang laki ng candle, tapos, pin bar pa. Ay, nako, tunay na to, ito na to. Pwedeng magkamali kayo, guys. Pwedeng magkamali kayo. Kaya huwag niyong bibitawan ng risk management. Kung nagkamali kayo, nag-greediness kayo, may time pa. Close nyo. And then, kausapin niyo sarili nyo. Kahit anong mangyari sa'yo, manalo ka, wala akong pakialam. Kailangan kasi, ang puso natin, kailangan buo pa yung pagtapos ng trading. Naalala ko yung story ng isang team, which is kinagawa ko naman. Nung natalo daw siya, hawak na niya yung cross nila. Hawak na niya yung cross nila, Lord. Hindi ba talaga para sa akin na trading? Kasi ako rin, nung natalo ko one time, nakatulala lang akong ganyan. Parang, natalo ko ng ganun kalaki sa isang gabi. Parang, tutuloy ko pa ba to?
So, kailangan buo yung ating puso. Paano siya mabubuo? Risk management. Tingnan nyo, mag-trade kayo ng maliit ang lot size, wala kayong pakialam kung anong mangyari. Ha? Kasi, hindi kayo affected nun eh. So, kapag hindi na kayo makatulog, kapag hindi na kayo makakain, hindi na mapuklat yung mata nyo sa screen, at hindi kayo beginner, okay? Sa total beginner talaga nangyayari yan, kahit 0.01 ang lot size. Kung mga ilang buwan na kayo nagtitrade, ganun pa rin ang ginagawa nyo. Isa lang ibig sabihin yan, bagsak ang risk management nyo, ang taas ng lot size mo. At hindi ka nakapag-plat. Yun lang yan, okay? So, magkaroon tayo ng magandang maayos na decision making. So, self-control ang kailangan natin. Kailangan natin ng humility. Okay. Isang napakalaking, bakit? Ito guys sige, aminan tayo. Type 1 kung kayo to. Ang haba-haba na ng negative, napakalaki na ng negative, hindi pa rin kino-close. Nung nag-positive saglit, kinalose na. Type 1 kung kayo yan. Maraming honest dito. Okay? So, yung kaya nating mag-negative ng malaki. Pero kapag positive na, to-close natin agad. Kaya nating mag-negative ng $100, $50, $500. Hindi, kaya pa yan. Hanggat hindi ka nasusunog yung account mo. Hindi mo i-close. Pero once na $10, $5, $1, i-close mo na agad. Saya-saya kasi pag nakakita ka ng blue collar. Diba? Psychology na. Ito, naktuloy, naging anak ko na kayo. Psychology. Kasi, simula pagkabata, kapag may nangyaring hindi maganda, bibigyan tayo ng penalty. So, pag tayo natalo, subconsciously, yung pala, kinakain pala ng sistema natin yun. Na, kaya, kapag meron tayong negative doon sa market, mali yung ginawa ko. So, ayaw natin magkaroon ng penalty. Kasi nagkamali tayo. So, gusto natin patunayan sa sarili natin na hindi. Yes, dapat talaga lagi may stop loss. 2 na yan. Tama to. Babalik pa to. Kaya yan. Kaya hindi mo kino-close yung malaki mong talo. Hanggang sa masunog na. Okay? Sobrang konti na lang sunog na. Isang hibla na lang sunog na. Okay? It's because gusto nating maging tama. Kaya once na naging tama tayo, nag-positive na, nag-blue na, nag-$1 na, nag-50 cents na. Ay, basta mag-0 na lang. Kahit na basta wag lang mag-negative, i-close mo na siya. Hindi mo na inayaang manalo ka. It's because gusto natin maging tama. That's why kailangan natin humility. Magpakumbaba tayo. Pag mali tayo, aminin natin sa sarili natin, tanggapin natin, close the trade. Cut your losses and let your win run. Okay? That's the only way na para maging profitable trader tayo. Isang linggo mong kinita dahil ayaw mo maging mali sa trade mo. Hinayaan mo yung trade mo. Hanggang sa yung isang linggo mong kinita, isang gabi na wala na. So, humility guys Okay. Ano bang natutunan ko kagabi kay coach? Humility pala. Tsaka self-control. Kailangan tanggapin kong mali ako. Yun lang guys. So, kailangan meron kayong self-control. Kailangan meron kayong humility. At kailangan tanggapin nyo ano kayo ngayon. Kung beginner kayo, wag mo na tayong umasa ng 1 milyon isang gabi. Wag mo na tayong umasa ng $100 isang gabi. Ng $100 5 minuto. Siyempre, imposible yan. Pwede yan, siguro 1 time, 2 time, tsamba tawag dyan. Pero yung paulit-ulit, ang mangyayari sa inyo, paulit-ulit kayong matatalo dahil hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Okay ba yun? So, may coach ba nagsasabi ng ganyan? Siguro naman meron. Marami naman mababait na traders. Okay. So, may tanong po ba dyan? So, hopefully meron po ba tayong natutunan ngayon? Naayos po ba yung mindset natin? Kahit pa paano? Okay guys, meron akong kung naayos po yung mindset natin, pwede pong paki-chat. Ano yung naayos? Ano yung natutunan niyo? Ano pong natutunan nyo? Pwede pong pa-share. Since may time pa naman tayo. Wait for the right time. Okay, Christ-centered. Don't rush. Take time to learn. Okay, tama yan. Okay. Tigilan ang mag-adjust ng stop loss.
Don't be so eager. Okay, tama. Losing is part of your learning. Yes, tama yan. Napakagandang learning ang losing talaga. Dapat may self-control. Yes, dapat may self-control. Okay. Yung iba walang natutunan. Mga 7 lang. Mga 7 lang mga natutunan. I've learned, coach, na everyone's season will come. Yes, everyone's season will come po talaga, Jackie, no? Tanggapin ang pagkatalo. Yes, tanggapin natin yan. Magiging strong tayo dyan kapag natanggap tayo ng talo. And yun nga po, no, sa Great Forex naman, dito naman po is, minimize natin. Paano tayo minimize? Gina-guide namin kayo. Huwag muna kayo mag-live kung beginner kayo. Ganito muna ang lot size kung beginner kayo. Mag-risk management kayo. Okay. So may tanong pa? Wala na? Okay ba yun, guys? Pa-chat nga po ng okay, kung okay na okay ang training natin today. Para naman ganahan ako sa Sunday. Okay daw, sabi ni Luis. Parang nagiging ano yung boses ko eh. Yung parang DJ. Okay daw, sabi ni Les, Richard Maros, Chang. Okay, si Cristobal, Kate, Jocelyn. Parang DJ na yung dating ko rito. Yo, man. si Choi, si Belinda. Mahina signal. Oh, no. Ju. Okay daw, sabi naman. Okay, guys. Maraming salamat. See you sa Sunday. Huwag po kayong mawawala dito po sa www.greatforex.ph. Bye-bye. Thank you, guys. God bless. MC, balik tayo. Send ko yung link sa ating private group chat. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you. Salamat.